Mapagpalang araw po, ano po? Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po ako sa palengke ng Manuel Rojas Street, District 1, Tondo, Manila. Magbabahagi po ako ng salita ng Diyos at ang gamit ko pong Biblia ay Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Dahil po sa mga simbahan Katoliko ito na binigay po sa mga preso sa Manila City Jail at nabigyan po ako doon kasi po may pangangaral kami sa Manila City Jail. Okay? Ganito po nakalagay sa Biblia. Mateo 4:4. Basahin po natin. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ayun, ano po? Ang sabi ng Panginoong Yesus, ang tao hindi lang nabubuhay sa pagkain. Yung tinapay, pagkain po yun. Kundi sabi ni Jesus, mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. So maliwanag po ano? Kaya po sinabi ni Jesus na mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw at sa pagkain kasi po ang tao binubuo ng dalawang kalagayan. Meron po siyang kalagayan physical, meron po siyang kalagayan spiritual. Kaya dapat po, habang nabubuhay tayo, mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Lagi po natin tatandahan yan. Yan po'y utos ng ating Panginoong Jesucristo. So anong dapat mong gawin? Kung mahal mo si Jesus, sundin mo ang kanyang utos. Sapagkat sabi sa Juan 14:15, ang sabi ni Jesus, kung mahal mo ako, sundin mo ang aking mga utos. Ano po? Nandito po tayo sa Manuel Rojas Street o sa palengke. Ano po? Palengke. Ito naman po yung nasa likod ko, Asinto Street, papunta pong highway. Ayan. Asinto Street, papunta naman po siya, Beka Mall. Yan, sa likod ko. Itong nasa likod ko po, ito po yung palengke. Ayan, tignan nyo po ano. Busy ang mga tao. Karamihan ng tao dito po, ang bibili nila ngayon ay pagkain pa ng alihan, tanghalian na. Kasi anong oras na po? O, alas 10 na. Ibig sabihin, tapos na po sila nag-almusal. Kaya bibili naman nila sa tanghalian. Bakit ang tao po walang sawa sa pagkain? Lagi na lang kumakain. Dati po, pagkain, almusal, tanghalian, hapunan. Ngayon na, bago na po ang sistema ng pagkain. Dahil sa dami na po nagtitinda ng pagkain, ang tao ngayon, almusal sa umaga, merienda sa alas 10, tanghalian, alas 3:30 o alas 3, merienda, hapunan, pagkatapos merienda, ating gabi, merienda na naman. Kaya ngayon po ang mga tao, karamihan na nagiging sakit nila, alta presyon, high blood, obese. Kaya po ang yumayaman ngayon, yung drugstore. Isipin mo, nag-ipon ka na marami mong pera, pagkatapos ipupunta mo lang sa drugstore. Kung inalagaan mo bang yung sarili, di sana malakas ka. Hindi eh. Habang malakas, ano sabi nila? Sky is the limit. Nang may stroke, ako'y lahat ng pamilya ginulantang. Pero nung nabuhay siya, mag-isa siya nagpapasarap. Hindi po ba totoo yan? Kasabihan nga, sa pamilya, pero isa lang ang magkasakit po. Buong pamilya, balisa. Di ba totoo yan? O sino bang may kasalanan? Ikaw rin. Sabi ng Panginoong Yesus, hindi lang nabubuhay ang tao sa pagkain, kundi mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Pero anong ginawa mo, kaibigan? Wala kang ginawa, puro pagkain. Pagdating sa salita ng Diyos, wala kang pakialam. Amen po ba, kaibigan?
Hindi makapag-amen, siyempre, tinatamaan eh. Halimbawa po, natulog kayo kagabi. Oh, iningatan kayo ng Diyos. Pagdating ng umaga, ginising kayo ng Diyos. O sino pa nagpasalamat sa inyo? Malakas na amen nga dyan. O kita nyo po, wala po nag-amen. Ibig sabihin, talagang hindi po nila ugali ang magpasalamat sa Diyos. Pero ang sabi po sa Biblia, lagi tayong magpasalamat sa Diyos. Babasahin ko po, ano? Ganito po nakasulat. Sandali lang po, hinahanap natin, ano? Ito po. Unang Thessalonica chapter 5 verse 16. Alin lang. Alin. Sabi ni Pablo, magalak kayong lagi. 17. Palagi kayong manalangin. 18. At magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ayun po, ano? Sabi ni Pablo, sa lahat ng pagkakataon, magpasalamat kayo sa Diyos. Oh. Ang mahirap po, kapag yung kapitbahay po, binigyan ka ng pagkain, ang laki ng pasalamat po sa iyong kapitbahay. Pero bakit ang Diyos hindi mo magpasalamatan? Ano pong dahilan? Kasi sabi ng iba, nakakaya naman magpasalamat sa Diyos. Ano po? Yan po ang naturalesa ng tao. Hindi po sila mapagpasalamat sa Diyos. Ano? Kasi katwiran mo nila, mahirap ng buhay, paano ka pa makapagpasalamat sa Diyos? Hindi po. Dapat mahirap ang buhay, maginawa ang buhay, lagi tayo magpasalamat. Dahil lahat ng tinatamasa natin sa buhay, lahat yan ay galing sa Diyos. Kaya tandaan niyo po yan. Lahat ng inyong tinatamasa, yan ay bigay po ng Panginoon Diyos sa atin. Minsan pa ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. Nandito po tayo sa Embre Manuel Rojas Street, District 1, Tondo, Manila. Yan. Yun nasa likod ko po. Paglalakaran niyo yan, makakarating kayo sa highway. Ano po? Yan. Purihin ang Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong kabutihan na lagi mo po pinararanas sa amin, sa aming araw-araw na buhay. Salamat po sa iyo, sapagkat lahat ng meron kami ay pawang sa iyo nang galing. Kaya dapat lamang kung ano yung meron kami, gamitin namin upang ikaw ay malwalhati sa aming buhay. Sapagkat wala kaming magagawa kasi mga tao lang po kami. Ang dapat namin gawin, kami po'y mapagpasalamat sa iyo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. I-bless po ngayon ang mga nakikinig ng pangangaral na ito sa umagang ito, O Diyos. Ano man po ang kanilang dala sa buhay, kung sila man nagdadala ng kabigatan, yung paghahanin po ang kanilang buhay. Kung sila man po ay merong karamdaman, sakit o anumang problema, yung pagalingin po sila. Kagaya ng aming napagalaman, ang sabi ng Panginoong Yesus, in time of crisis, Christ is in. Kapag dumating po ang anumang sari-saring problema, nagbibigay ng krisis sa aming buhay, ang sabi ng Panginoong Yesus, papasukin nyo ako sa inyong buhay. Tanging si Yesus po ang makakalutas ng ating problema. Kahit anong talino mo, kahit anong galing mo, hindi mo kaya lutasin yan, kaibigan. Kahit anong dami ng pera mo, hindi makakatulong yung pera mo na yan. Dahil pagkamatay mo, wala kang madadala dyan, kahit isang sentimo. Baka pagawain pa yan ng iyong mga anak. Hindi ba totoo yan? Maraming mga pamilya nagpapatayan dahil sa mana. Pag mali ang hati-hati ng mana. Kaya huwag po kayong umasa sa kayamanan. Kundi ang sabi ng Panginoon Diyos, umasa kayo sa Diyos na nagbibigay ng sagana.
Ulit talata po, babasahin ko ano? Na kung saan sinulat ni Apostol Santiago. Purihin ang Panginoon. Ang sabi po ni Apostol Santiago, 2:5, mga kapatid kong minamahal, makinig kayong mabuti. Hindi ba pinili ng Diyos ang mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kaharian? Ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Ayan po ano, ang importante po pala sa atin tayo maging mayaman. Pero hindi po sa kayamanan. Ano po, kundi mayaman sa pananampalataya sa Diyos. Eh, ibang tao po, inaangat nila kayamanan eh. Yung magkapal sila na salapi, kahit sa illegal na parahan, gagawin nila. Ano po, mali. Ang sabi ni Santiago, dapat pala maging mayaman tayo sa pananampalataya sa Diyos. Amen. Isa pa po, ang babasahin ko. Dito po, sabi ni Apostol Pablo. Ito po, ano? Dito po sa 1 Timoteo chapter 6:11. Basahin ko po sa 11. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa bagay nito, sikapin mong mamuhay ng matwid, maka-Diyos, may pananampalataya, pag-ibig, pagtitiis at kahamuan. O, kita niyo po, anong dapat maging buhay natin? Pag-ibig. Verse 12, ipaglaban mo mabuti ang pananampalataya. Pangawakan mo ang buhay na walang hanggan dahil yan ka tinawag ng Diyos. Nang ipahayag mo sa harap ng maraming saksi ang iyong pananalig kay Kristo. 13, iniutos ko sa iyo sa harapan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat at sa harap ni Kristo Jesus nagbibigay ng mabuting patuto sa harap ni Poncio Pilato. 14, sundin mong mabuti ang may katapatan ng mga iniutos ko sa iyo hanggang pagbabalik ng Panginoong Yesu Kristo. 15, siya darating sa panahon itinakda ng may kapagpalat na kapangyarihan Diyos, Hari ng Hari, Panginoon ng mga Panginoon. 16, siya lamang ang walang kamatayan, ang nanatili sa liwanag, na di matitigan walang tao nakakita o makakita sa Kanya. Sa Kanya karangalan at kapangyarihan, walang hanggan. O, ito na po, tungkol po sa mga mayayaman. 17, ang mayayaman sa material na bagay ay utusan ng huwag magmataas at huwag umasa sa kayamanan lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masagana magbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kasiyahan. Ayun. Anino daw po tayo umasa? Sa Diyos. Huwag po tayong umasa sa kayamanan. Yan tao po, saan umasa? Ay, gusto kong yumaman. O, di po ba? Kapag pinanganak kang mahirap, ang gusto mo yumaman ka, kahit sa anong paraan. O, yung iba, naging mayaman sa pagiging drug lord, wedding lord, lahat ng lord, pinasok na nila para lang sila yumaman. Hindi po. Ang sabi po sa Biblia, mayaman sa pananampalataya sa Diyos. Hindi po mayaman sa material na bagay. Kasi po yung material na bagay, sabi po, ay nawawala yan. Nawawala. Eh bakit po? Eh marami na po nangyaring ganyan eh. Hindi ba? Yung tumama ng loto o pinagnakawan, pinatay pa. Isipin niyo po yun, na sinabi niya siya ay nanalo ng loto. Anong nangyari? Eh di pinatay po, kinuha pa yung pera. O kita nyo? Kaya lagi nyo po tatandahan, ang sabi ni Apostol Pablo, umasa tayo sa Diyos na bibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Doon po tayo umasa sa Diyos, hindi po sa kayamanan ng lupa. Ano po sabi ni Apostol Pablo? Ito po, meron pang talata akong isisingit. Idadagdag ko po. Babasahin ko lang po, Ito po. Colossus chapter 3 verse 1.
Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ayun po. Verse 2. Ang mga bagay na panlangit ang isinisip ninyo, hindi mga bagay na panlupa. O kita nyo? Huwag daw po mga panlupa ang isa-isip natin, kundi ang isa-isip natin mga bagay na panlangit. Amen. So maliwanag po ano? Yung pong mga bagay para sa Diyos, ang isa-isip po natin at ating gawin. Kasi po yan ang utos. Hindi po yung material na bagay dito sa lupa. Eh bakit po? Lahat ng kayamanan sa lupa nawawala po. Lahat nagbabago. Kita nyo po ang mga cellphone ng araw. O hindi po ba nagbago ngayon? Ngayon lalo na naging high-tech. Ano po? Oh, kaya tandaan nyo po, hindi ko sinabi sa inyo na kung yumaman man kayo, masama yan. Hindi po. Pero mas maganda, mayaman po kayo sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Huwag po yung mga kayamanan dito sa lupa ang isa-isip natin. Lagi po nating unahin ng Panginoon Diyos sa ating buhay. God first, sabi nga po ni Jesus sa Mateo chapter 6 verse 31 hanggang 34. God first, sabi ni Jesus, at lahat ng iyong kailangan ay pawang ibibigay ng Panginoon Diyos. Kumbaga meron ka na, pupunan pa ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. Ano lang ang dapat mong gawin? Unahin mo po ang Diyos sa iyong buhay. Kaya lagi po tayong mapagpasalamat sa Diyos. Ugaliin natin na lagi po tayo nagpapasalamat sa Diyos sa araw-araw. Bago kayo matulog sa gabi, pasalamat kayo sa Diyos. Sa nakalipas na maghapon na iningatan kayo ng Diyos. Pagkulat ng inyong mata sa umaga, anong gagawin mo? Magpasalamat ka na naman sa Diyos na binigyan kayong payapat mahimbing na tulog ng Diyos. Mahirap po ba yan na tayo magpasalamat sa Diyos? Hindi po. Nasa inyo lang po ang pamamarahan na yan kung gusto ninyo. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, kung mahal ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Sa Juan 14:15. Purihin ng Panginoon. Ano po? Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayo ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa banal na kasulatan. Amen po ba? Nandito po tayo sa ngayon na Manuel Rojas Street. Ayan po, nasa likod ko po yan. Manuel Rojas Street. Dito po sa ano po ito? District 1 ng Tondo, Manila. Ano po? Palengke. Ayan. Naibinahagi ko po sa kanila ang tungkol po sa salita ng Diyos, ang tungkol sa pagpapasalamat. Ano po? Dahil mabuting bagay na lagi po tayo magpasalamat sa Diyos sapagkat ang buhay natin ay galing sa Diyos. Ang lahat ng lakas natin galing sa Diyos. Lahat ng talino natin galing sa Diyos. Amen po ba? Ayan, ano po? Kaya kaibigan, na ikaw nakikinig ng video ito, sana i-share mo naman. Ano po? At kayong na-share, i-share nyo sa iba. Malay ninyo, makatulong po kayo kapag binahagi nyo po ang salita ng Diyos sa iba. Kesa naman puro chismis lang po ang ibinabahagi ninyo sa tao. Ano? Hindi ko po sinabing masama ang chismis. Kasi kung minsan sa chismis, nakakapulot din sila ng mga bagay-bagay. Pero mas maganda na
ang salita ng Diyos ang i-share mo. Dahil salita ng Diyos yan. Yan ay ating buhay. Ang sabi ni Jesus, Mateo 4:4, hindi lang tayo nabubuhay sa pagkain na araw-araw, kundi mabuhay tayo salita ng Diyos araw-araw. Hanggang dito na lamang po ang aking munting video. Nandito po tayo sa M. Rojas Street, District 1, Tondo, Manila. Palengke po ito, ano? Hanggang dito na lang, kaibigan. Ito pong inyong kaibigan, Brother Manny Bautista. God bless us all.